Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, O Lord God. We glorify you, O Lord God. We give you the highest praise, O Lord God. Panginoon, O Lord God, salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, O Lord God. Salamat po sa mga pagpapalang ibinibigay niyo po sa amin, O Lord God, na kahit na alam po namin na hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, O Lord God, ay pinapanatili niyo po kami, O Lord God, na malinis sa iyong harapan, O Lord God. Salamat po sa pag-provide, O Lord God, sa mga kailangan namin, Panginoon, O Lord God. Salamat po sa pag-sustain, Panginoon, na kahit na minsan po may pagkukulang kami, Panginoon, ay pinupunan niyo po kami, Panginoon, O Lord God. Salamat po sa lahat, O Lord God, na kahit na, O Lord God, ay kami po ay makasalanan, Panginoon, ay pinapatawad niyo pa rin po kami, Panginoon. At minamahal niyo po kami, Panginoon. Salamat po dahil ibinigay niyo po ang inyong buhay, Panginoon, O Lord God, para sa amin, Panginoon. Para kami po ay inyong makapiling, Panginoon, O Lord God. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon, na nagawa po namin sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, O Lord God. Hinihingi po namin ito ng tawad sa inyo, O Lord God. At hayaan niyo po kami, O Lord God, na hayaan niyo po kami, O Lord God, na ibalik po namin ang papuri at pagsamba sa iyo, O Lord God, O Lord God Jesus. At sana po, O Lord God, ang mga kapatid po namin, Panginoon, na wala pa po dito, Panginoon, O Lord God, ay dalhin niyo po ang kanilang mga paa, Panginoon, Jesus' name. Dalhin niyo po sila dito, Panginoon, at sana po ay ligtas po sila na makarating dito, Panginoon, O Lord God. Huwag niyo po hayaan ang kaaway, Panginoon, na mapatid sila, Panginoon, O Lord God, hindi makadalaw sa iyong sambahayan, Panginoon, O Lord God. Pangingatan niyo po kami, Panginoon, at sana po, O Lord God, ay samahan niyo po kami ngayong umaga, Panginoon, O Lord God, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, O Lord God, in Jesus' name. Linisin niyo po ang apat na sulok ng paligid na ito, O Lord God, para po bumaba ang iyong presensya, Panginoon, O Lord God, at maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan, O Lord God. O Lord God, salamat po sa umagang ito, O Lord God, at sa iyo po namin itinataas ang papuring pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Panginggan po ng ating Panginoon sa buhay ng pamilya po namin. At pasasalamat ko po sa Kanya na ang prayer po ng mga elders ay natupad na po, na answer prayer po ang aking anak na yung apo ko na na mahina ang heartbeat, kay buti po ng Panginoon, okay na po ang lahat. Okay na po, clear na po lahat, at alam na po namin kung ano ang aking bagong apo, babae po, ang aming request kay Lord, ibigay na naman po niya, kay buti ng Panginoon sa buhay ng anak ko. Kaya maraming salamat po talaga sa prayer po ng ating mga kapatiran. Hindi po kami pinabayaan po, Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa araw-araw sa aming buhay. At ang aking anak, sana kung hupuin siya ni Lord na maayos na po ang pamilya niya, sisiin, na hipuin po sila mag-asawa, na maging okay po sila lahat. Dahil ang apektado po talaga dito, ang aking mga apo po. Kaya po, yun lang po talaga, prayer lang po talaga ang ating panghahawakan sa araw-araw kay Lord. Kaya ay buti na Lord, pinabalikan pa po, pasasalamat sa Kanya. Amen. Ito nga po na napakabuti ng ating Panginoon na kahit na hindi pa po natin sinasabi sa Kanya ay dinidinig na po niya ang ating mga panalangin. At kung wala na po ay tayo na po ay magpasimula sa ating praise and worship. Praise be to God. Isa pong magandang umaga po sa ating lahat. Excited po ba kayo sa ating pag-aaralan sa umagang ito? Sino po yung excited? Pakitaas po ang inyong mga kamay at ilalakpan po yan sa Panginoon. Hallelujah! Sa buhay na ito, wala po tayong ibang panghahawakan kundi ang mga salita ng Diyos. Amen ba? Amen. Sino po rito yung maraming problema? Yung nadidepress, yung nagkakaroon ng anxiety because of the things na hindi mo naman kontrolado. Sino po rito? Lahat tayo. Amen? Wala pong mga
lingkod ng Diyos, even the Bible, na nagsasabi na pag ikaw po ay nakakilala sa Panginoon or tinanggap mo ang salita ng Diyos, wala ka na pong problema. Wala pong nagsasabi sa Bible na pag tinanggap natin si Jesus, we are exempted for everything. Bagkos, sabi niya dyan sa kanyang mga salita, di ba? Pag kayo po ay nakakilala sa Panginoon, mag-expect po tayo na grabe po ang problema na darating po sa buhay natin. Bakit po? Dahil even si Jesus, tama po ba? Even si Jesus, nakaranas po siya ng grabing anxiety, depression, nung siya po ay nabubuhay sa mundong ito. Even sa mga disciples, even si Paul, lahat po ng alam niyong mga disipulo ng Panginoon, they are not exempted sa mga hardship sa buhay na ito. Even us today, marami po tayong mga problema, tayo po ay nakakaranas ng anxiety, ng depression sa buhay na ito. Pero hayaan nyo na ang anxiety na yan ay magkakaroon ng katugunan. Bibigyan tayo ng Panginoon ng biblical solution to our depression. Amen ba? Amen ba? Kung ikaw ay hindi nakakakilala sa Panginoon, pag inatake ka ng depression at anxiety, ano po ang ultimate goal na gagawin po ng taong hindi nakakilala sa Panginoon? Magpapakamatay. Tama? Magpapakamatay. Magiging paralyzed po siya. Amen po ba? Na wala siyang alam gawin kundi nakatunganga na lang sa apat na corner ng kanyang kung saan man siya naroon. But today, God wants us na kahit na tayo ay dumadaan sa depression and anxiety, meron pong solusyon dyan. Amen po ba? Yeah. Ready na po ba kayo? Yeah. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! So kung kayo po ay may mga Bible or Bible apps, kindly open in 1 Kings chapter 19 verse 4 to 10. So, ang title po ng ating pag-uusapan sa oras na ito or sa umagang ito is Biblical Solution to Our Depression. Amen? Napakaganda po ng worship natin. And that is a reality. Realidad po yan, na lahat tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Woo! Hallelujah! Sabi niya po rito sa verse 4, But he himself went to day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he asked that he might die, saying, It is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am no better than my fathers. And he lay down and slept under a broom tree, and behold, an angel touched him and said to him, Arise and eat. And he looked, and behold, there was at his head a cake baked on a hot stone and a jar of water, and he ate and drank and lay down again. Verse 7, and the angel of the Lord came again a second time, and touched him and said, Arise and eat, for the journey is too great for you. And he arose and ate and drank and went into the strength of that food 40 days and 40 nights, to herald the mount of God. So, verse 9. Sige, continuous niyo pong basahin. Papahayagan ng Panginoon. Sabi niya sa verse 9, There he came to cave and lodged in it, and behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, What are you doing, Elijah? He said, I have been very jealous for the Lord, the God of hosts, for the people of Israel have forsaken your covenant, drowned down your altars, and killed your prophet with the sword, and I only am left, and they seek my life to take it away. So magja-jump tayo ng 15. The Lord said to him, Go back the way you came, and go to the desert. Go to the desert of Damascus. When you get there,
anoint Hezekiah king over Aram. Also anoint Jehu son of Nimshi king over Israel, and anoint Elisha son of Shaphat from Abel Meholah to succeed you as a prophet. 17. Jehu will put to death any who escaped the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escaped the sword of Jehu. At ang last verse ay sabi niya dito, yet I received even thousands in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and whose mouth have not kissed him. So dito, ang 1 King chapter 19 ay isinulat po ito. Okay, ang author po neto ay walang iba kundi si Jeremiah. Okay, sino ba itong si Jeremiah na ito? Si Jeremiah ay isang propeta na nabubuhay sa mga huling araw na gumuho ang bansang Judea. Okay, siya ang itinalaga bilang huling propeta. Take note, huling propeta na ipinadala ng Diyos upang mangaral sa katimugang kaharian na binubuo ng mga tribo ng Judea at Benjamin. Ito po ay Old Testament. Okay, First King, Old Testament po ito. Okay, the context sa ating pinag-uusapan, sa ating binasa kanina, ay dito natin makikita kung paano sumuko ang makapangyarihang si Elijah sa kahinaan ng tao, at kung paano pinanibago ng kahangahangang Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang dating walang takot na propeta. Ito ay ibinalik siya sa kanyang ministeryo. Bakit? Sino ba tong si Elijah? Sabi niya po rito, si Elijah ay isang makapangyarihang propeta. Lingkod na po siya ng Panginoon. Nang magulong panahon, sa kasaysayan ng Israel, ang bansa ay tumalikod sa Panginoon upang sambahin si Baal at si Haring Ahab ay nakipag-isa sa alyansa sa Sidon. At inasawa niya po rito si Jezebel. Okay? Naintindihan niyo po? Yun si Elijah. Okay? Si Elijah po ay isa pong lingkod ng Panginoon na habang siya po ay naglilingkod, nakaranas po siya ng grabing depression and anxiety. Amen. Lahat tayo is not exempted sa kalakaran ng hardship sa buhay, ng depression and anxiety. Mamaya po malalaman nyo kung ano po yung ginawa ng Panginoon habang si Isaiah po ay nakakaranas, inaatake ng anxiety at ng depression. Okay, bago po tayo pumunta sa ating pag-uusapan, we have 3 lesson outline in this morning. Number 1, the comfort of his depression. Number 2, lesson outline to cure to his depression. And number 3, to combat to his depression. And conclusion. Okay, sino po rito yung excited na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Sige po, sabi niya po rito, ang biblical solution po to depression, ang synonyms po nito is misery, sadness, unhappiness, sorrow, or yung kalungkutan. Okay? Kalungkutan. Ang synonym po ng anxiety is worry, concern, fearfulness, fear, or sa Tagalog ay pagkabalisa or pag-aalala. Okay? Depression and anxiety is real to everybody. Even as mga pastors, mga lingkod ng Diyos, mga mighty man of God, nakakaranas po yan ng depression, ng anxiety, sa mga bagay-bagay na ginagawa ng kaaway sa ating mga buhay. And take note, inaalaw po yan ng Panginoon. Inaalaw po yan ng Panginoon. Kung maalala niyo po yung kwento po ni Job. Job is a faithful servant of God, but bakit siya nakaranas ng sakit at karamdaman, depression, anxiety? Because God allows Satan na mahimasok sa buhay ng kanyang mga lingkod.
Amen? Amen? Kaya sabi niya rito, this is the biblical solution of our depression. Sabi niya, ang mga 12 disciples, di ba? Gaya ng sinabi ko po kanina, nakaranas po sila ng depression. Wala pong naglingkod sa Panginoon na hayahay ang buhay. Amen? Wala pong naglingkod na sa Panginoon na hayahay po ang buhay niya. Si Prophet Elijah experienced depression and anxiety because of Jezebel's threat. Hinakot po siya ni Jezebel na papatayin po siya. Kaya ano po ang ginawa ni Elijah, ni Prophet Elijah? Sabi niya po rito, Elijah was afraid and ran of his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Umakyat po siya sa bundok, sa kuweba. At sabi niya po rito sa 1 King 19 verse 4, at mag-isang pumunta sa ilang pagkatapos maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nananalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Sino rito yung nananalangin ng ganon? Sana wala. Amen. Masarap mabuhay. Amen. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Sabi niya rito, ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Amen. Isang malakas, fear-fated na lingkod ng Diyos, nakaramdam po ng grabing depression and anxiety. Amen. Ngunit, mga kapatid, hindi pinahintulutan ng Diyos na mamatay si Elijah. Amen. God has purpose in his life. Hindi niya pinayagan na kitilin ni Elijah ang buhay niya. Hindi niya pinayagan si Elijah na mamatay ng ganun-ganun na lang. Amen. So, ang depression at anxiety, ang anxiety ay totoo pong nararanasan ng bawat isa. Gaano ka man kayaman, gaano ka man ka-wealthy, maraming ari-arian, makakaranas ka pa rin ng depression. Kahit na ikaw ay nakakilala o hindi nakakilala sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng guidelines kung paano natin ma-overcome ang depression and anxiety and all the hardship in our life. Amen ba? Yeah. Amen. So, number 1 lesson outline, the comfort for his depression. Kinonfort po siya ng Panginoon. At sabi niya po doon sa verse 5, pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka na. So nakikita natin doon ang pag-comfort po ng ating Panginoon sa kanyang lingkod na si Elijah. Amen. Even as for today, pag ikaw po ay nakaramdam ng depression, ang Panginoon ay andyan lagi na ikino-comfort tayo. Amen ba? Kaya wag po tayong malungkot, wag po tayong maging lumpo sa mga bagay-bagay dahil andyan ang kamay ng Diyos para tayo ay itayo. Amen! Hallelujah! Sa malakas na palakpak sa Panginoon. Ito po, sabi niya rito, dumating ang isang anghel, kinalapit siya neto, at ang sabi, gising na at kumain ka na. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig. Sa isang lagayan, kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahiga muli si Elijah. Amen. Ito pala ang kailangan natin gawin pag tayo ay inaatake ng depression and anxiety. Kailangan mo lang matulog. Amen. Itulog mo yan. Amen ba? Dahil sabi ng Panginoon, ang kanyang lingkod ay pinatulog niya. At kinonfort ng Panginoon, sabi niya, sige, matulog ka muna. Kaya tayo, pag meron tayong mga problema, itulog mo lang yan, kapatid. Amen.
Amen. Ano pa ang ginawa ng Panginoon kay Elijah? God comfort Elijah to gain strength. Sabi niya rito, tinulungan ng Diyos si Elijah na manumbalik ang kanyang kalakasan dahil yung threat, okay, yung threat ng kanyang kaaway, okay, ay grabe pong pinagod siya ng gusto. Sino po rito yung salita pa lang, pagod na pagod ka na? Na gusto mo nang talagang, lahat ng lakas mo sa narinig mong salita. Amen. Nakakapagod po ang stress. Amen ba? At sabi niya rito, ang kanyang lakas ay inutusan ng Panginoon ang isang anghel para siya ay pakainin or pagsilbihan. Ano po ang ginawa po ng anghel? Nilutuan po siya ng pagkain niya. Okay? Pagkising po ni Elijah, nakita niya sa isang bato ang kanyang pagkain na mainit-init pa. Wow! Mukhang gutom na tayo, At isang tubig. At yun ay kinain po ni Elijah. Sabi niya po rito sa verse 7, ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Okay, ginising siya muli for the second time. Bumangon ka at kumain, napakahaba pa ng lalakarin mo. Okay, God satisfied Elijah. Sinatisfied ng Panginoon si Elijah. The angel served him for the second time, and the angel of the Lord came back the second time around and touched him. At ginising siya, gising Elijah. Kumain ka uli dahil mahaba pa ang iyong lalakbayin. So as we saw what he did to Elijah, ay gagawin din yan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Iko-comfort ka niya, bibigyan ka niya ng kalakasan para manumbalik ang iyong lakas. Amen po ba? Anong gagawin po natin pag tayo po ay inatake ng depression and anxiety? Matulog. Masarap ba matulog? Amen. So, ibinigay yan. Alam niyo ba yung pagtulog? Isa po yung blessing ng Panginoon. Kaya pag ikaw ay inantok, matulog ka. Amen po ba? Pagdating ng gabi, wag na kung ano-anong gagawin. Matulog ka. Amen. Dahil marami po, okay, take note, marami po ang mga tao na nagtitake po ng sleeping pills. Amen. Bakit? Dahil hindi sila makatulog, hindi sila dalawin ng antok. Kaya pag ikaw ay inantok, itulog mo. Amen po ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Okay? Dahil bahala na ang Panginoon. Okay. Sabi niya po dito, the Lord will not forsaken you. Hindi ka iiwan ng Panginoon, kapatid. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tandaan mo yan. Pag sinabi ng Panginoon, matulog ka, matulog ka. Okay, huwag mong sabihin na, Lord, may problema po ako. Amen, Lord, kung inaatake ako ng anxiety ko, ng depression ko, sabi ng Lord, matulog ka, anak. Ayaw ko, Lord. Sinong talo? Si Lord ba o ikaw? Ikaw. Kasi pinapatulog ka ng Panginoon. Lagi mong tatandaan, pag tayo ay dumaranas at inaatake tayo ng mga hardship sa buhay, God will never forsaken you. God is there. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabi po yan ng Deuteronomy 31:88. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsaken you. Amen. Do not be afraid. Do not be discouraged. Why? God is there for you. Amen ba? Amen ba? Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Okay, number 2 lesson outline. The cure to his depression. Okay, the procedure to his depression. Binigyan ng Lord ng procedure si Elijah kung paano niya ma-overcome ang depression niya. Sabi niya rito, Elijah obeyed the order to him. Ano yung order ng Panginoon? Kumain ka.
matulog ka. Okay? Kaya pag sinabi ng Panginoon sa iyo, huwag mong isipin yan, anak. Andito lang ako. Gusto ko magpahinga ka. Magpahinga ka. Okay? Huwag kang parang zombie. Ayaw ko matulog. Gusto ko alalahanin ang mga problema ko. Talo ka, kapatid. Sabi ng Panginoon, God is always there. He will never leave you, forsaken you. Amen ba? Ano pa? If we feel that we are being attacked by anxiety and depression, we need to pray and ask God for the procedure. Amen? Iluhod mo yung tuhod mo sa Panginoon at magsimula kang manalangin. Why? Because the presence of God is in you. Amen. Si Elijah po pumunta sa cave. Okay? Pumunta sa cave at nanalangin sa Panginoon. He seek the voice of God. Dapat ganyan din po tayo. We seek the presence of God in the midst of our situation. Amen. Wag po tayong punong-puno ng galit at question sa Panginoon. Lord, lingkod mo ako. Bakit ganito ang naranasan ko? Bakit ganito ako? Bakit may sakit at karamdaman ako? Bakit? Amen. Anong gagawin po natin? We need to kneel and pray ceasingly and seek the presence of the Lord. Amen ba? Seek the presence of the Lord. Hallelujah. At sabi niya rito, Elijah seek God's voice. Amen. Narinig niya yung grabing tinig ng Panginoon. When you pray ceasingly to God, marinig mo ang audible voice ng Panginoon. Amen. He wanted and heard God's words. Kaya nung siya po ay nagsisik sa Panginoon, narinig niya ang boses ng Panginoon. And Elijah seek God's voice. Sabi niya dito, nung siya po ay nananalangin siya, ay nakarinig ng boses ng Panginoon. Sabi niya, Elijah prayed to God. Mga kapatid kay Kristo, lahat tayo ay nakakaranas ng mga pagkabalisa. Amen po ba? Again and again. Pastora, nakakairita na. God will teach us in this morning. God will teach us how to battle our depression, our anxiety, everything. Bakit? Yan kasi yung itinuro niya kay Elijah at gusto ni Elijah na ma-catch up natin yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay nung siya po ay dumaraan sa depression and anxiety. Amen? Sana kung meron kayong mga ballpen at papel at isusulat nyo to mga kapatid, napakaganda po ito na gamitin or gawin natin sa buhay natin, i-practice natin sa buhay natin. Okay? Sabi niya po rito, sa verse 10, sumagot si Elias or si Elijah, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay kong ito. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang iyong mga propeta. Ako na lamang po ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patagin. Yun po yung sinasabi niya sa Panginoon, paulit niyang sinasabi sa Panginoon. He expressed his heavy emotion to God. Mga kapatid kay Kristo, pag tayo po ay dumaraan sa hardship, huwag na po tayong maging plastic sa harapan ng Panginoon. Nasasabihin natin, yes Lord, kaya ko to Lord. Hayaan mo muna ako Lord mag-solve ng problema ko. Kaya ko to Lord. No. Alam na ng Panginoon yan bago mo palang gawin yung mga bagay-bagay, bago ka palang na maatake ng depression, maatake ng anxiety at kung anong mga problema, alam na yan ng Diyos. Amen? Walang lingid sa Panginoon. Papunta pa lang tayo, andyan na ang Panginoon. Kaya wala tayong inililihim sa harapan ng Panginoon. Pag tayo po ay nakaranas ng depression, anxiety,
at kung ano-anong kahirapan, express yourself to God. Hindi po istrikto ang Panginoon, mga kapatid. Hindi po siya mathapang na Diyos. Amen? Hindi po siya maramot na Diyos. Hindi siya mahirap na nalapitan na Diyos. Amen? Isang panalangin mo lang, mga kapatid, isang luhod mo lang sa Panginoon, andyan na ang biyaya ng Panginoon. Amen. Hindi mo na kailangan si pastora, hindi mo na kailangan maghanap ng kung sino-sinong tao para ipanalangin ka. You yourself come before the Lord. Amen. Amen ba? Hindi mo na kailangan kung sino-sinong tao para ipanalangin ka. You yourself come before the Lord. Express yourself to God. Lord, inaatake ako ng kahirapan ngayon. Sabihin mo yan sa Panginoon. Lord, inaatake ako ng anumang mga sakit at karamdaman. Sabihin mo yan sa Panginoon. Amen. Just kneel your need to God, mga kapatid. Kaya po ni Elijah, he expressed his self to God. Yung heavy emotion niya, yung kanyang depression, yung kanyang pag-aalala at pagkakabalisa, sinabi niya po yan sa Panginoon. At anong ginawa ng Panginoon? Sinamahan po, kinonfort po siya. Sabi rito, ay pinakinggan ng Panginoon ang expression ng kanyang nararamdaman. Mga kapatid, kay Kristo, nawa na pag tayo po ay nakaranas ng mga hardship sa buhay, sakit, karamdaman, kawalan, at kung ano-ano pa, huwag ka pong makiming lumapit sa habag at presensya ng Panginoon. Amen ba? Dahil kung gagayahin natin si Elijah, ay napaka-hassle sa atin na pumunta sa bundok. Okay? Kung saan po naroon ang Panginoon. Si Elijah po pumunta po saan? Sa cave para hanapin ang presensya ng Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, hindi mo na kailangan pumunta ng ikapitong bundok ng kuweba para marinig mo lang ang boses ng Panginoon. Just kneel your feet to God. At damhin mo lang ang presence ng Panginoon. God is there. Nakausapin ka na ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. And lesson number 3, the combating to his depression. Amen. Sabi niya rito, the sending to Elijah, nung kinonfort po siya ng Panginoon, nung pinakain po siya, nung pinapahinga siya ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Okay ka na, Elijah. Mukhang malakas ka na, Elijah. Mukhang nanumbalik na yung pananampalataya mo na dati ay para kang lumpo, wala kang magawa, kundi ang kainin ng takot dahil sa sinabi ni Jezebel. Sabi niya, pero ngayon, malakas ka na. So ngayon, bibigyan kita ng pasbo ulit. He sent Elijah, sabi niya rito sa verse 15, sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damascus. Okay? Pagkatapos pumasok ka sa lunsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. At si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari ng mga Israel. Buhusan mo rin ang langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. Ang makaligtas sa tabak ni Hazael, okay, ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. At dito po ay kung babalikan po natin yung history kung bakit nangyari ang mga ito po, ang bayang Israel po ay tumalikod po sa kanilang pagsamba sa totoong Diyos. Okay, sinamba nila
ang iba't ibang mga rebulto at ito po ang pinakamasama sa ginawa nila. Nagsanib po si Jezebel. Alam niyo po ba si Jezebel? Siya po ay hindi po sumasamba sa totoong Diyos. Gumagawa po siya ng mga karumal-dumal na mga bagay na na ikakasama ng Panginoon na ayaw ng Panginoon na ginagawa ng tao. Amen po ba? Alam niyo ba kung ano yung mga yon? Kung ano po ang nangyayari sa mundo, sa atin ngayon, nangyayari sa mga paligid natin, yun po ay mga kasama-sama na hindi po ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? So dito, nirestore ng Lord ang kakalagayan ni Elijah. Pinakain, pinatulog, at nung siya po ay gumising ulit, pinakain po ulit siya. At anong sabi niya? Sabi niya po sa Psalm 63 verse 1, ito yung, sabi niya po rito, pinakain at pinakinggan siya ng Panginoon. Bakit kaya na pinakinggan siya ng Panginoon? Why God listened to Elijah? Dahil nakita ng Lord na ang longingness ni Elijah sa Panginoon ay ganun na lamang. Amen po ba? Dapat maging ganun din po tayo, na pag tayo po ay dumadating sa grabeng grabeng devastation ng buhay natin, dumadaan tayo sa wilderness, dapat magiging Elijah po tayo na walang hiling sa Panginoon kundi ang makausap siya. Amen. Walang hiling sa Panginoon kundi marinig ang kanyang boses. Amen po ba? Sabi din ito, panalangin or awit din ito ni David. Sabi niya sa Psalm 63, nung si David po ay dumaraan sa wilderness, ito rin po ang nais niya sa Panginoon. Sabi niya rito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Amen. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Mga kapatid, maging ganito tayo. Sabi niya rito, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Amen. Makikita natin ang kay Elijah that without God, wala po siyang magagawa sa buhay niya. Dapat ganito po tayo na without God, we can do nothing. Amen ba? Pag wala ang pagsama ng Panginoon, para tayong lupa na tuyo. Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin, na pag wala siya sa buhay natin, para tayong mga usa na kung saan-saan pumupunta. Amen? Dapat ang nais natin, long with God always. Amen? Na tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Yung mga lingkod niya. Tingnan niyo po sa 12, yung kanyang 12 disciples, kasama na po nila ang Panginoon. Pero nakakaranas pa rin sila ng mga problema. Lalong-lalo na sa problema sa paglilingkod nila. Tayo pa kaya na hindi natin personal na nakakasama ang Panginoon? Mas lalo tayong paigtingin natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Paalabin natin ang puso natin na, Lord, wala po akong ibang hiling, kundi ang manahan sa presensya mo. Amen. Lord, wala po akong ibang nais, kundi sa presensya mo. Bakit? Ang Panginoon lamang ang nakakapag-protect po sa atin sa mga nangyayari sa ating paligid. Amen po ba? Amen. Nakakaaral po ba tayo? Amen. Meron po tayong makukuhang lesson dito. Amen. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, pakinggan po natin ito ng mabuti. Dahil ang depression po ay hindi po mawawala sa atin yan. Sabi niya po sa John 15:4-5, sabi niya rito, nakikita natin kay Elijah that without God, wala po siyang magagawa. Amen ba? Why? Dahil nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, tayo ay nakaugpong or nakadugtong or sa English ay naka-attach sa Panginoon.
Amen po ba? Before po, hindi po tayo nakaugpong sa Panginoon. Kaya kung tayo po ay gumawa ng mga bagay-bagay na makasalanan, ay ganun na lamang po. Sometimes po, ay pinagyayabang pa po natin yan. Tama po ba? Sino po rito yung nagyayabang pag gumawa ng mga kasalanan? Before, ako ganyan din po. Alam mo ba, yung kaaway ko, tinadyakan ko, pinagsasalitaan ko ng ganito. Mayabang pa ako eh. Ayaw kong magpatalo. Bakit? Kasi siya, dalawa ang mata niya, dalawa din ang mata ko. Bakit ako magpapatalo? Alam mo ba, ang ginawa ko sa kanya, ang yabang ko pa eh. Before yun. Okay? But now, no more. Bakit? Lagi kong sinasabi that, Lord, hold my heart. Ayaw ko pong mawala sa presensya mo. Tama ba? Ayaw ko pong malingit or magewang sa presensya mo or mawala man lang sa isang pikit ng aking mata sa presensya mo. Tama po ba? Why? Dahil tayo po ay nakaupong sa Panginoon nung tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas mo, ay nakaupong ka na sa Panginoon. Amen. We are the branches. At ang Panginoon ay ang siyang vine. Sabi po yan ng John 15:4-5, I am the vine, sabi ng Panginoon, and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Without God, we can do nothing. Kahit tayo pa ang pinakamayaman sa lugar natin, kahit tayo pa ang pinakakilala na maganda sa lugar natin, kahit tayo pa ang kilalang muse sa lugar natin, wala po iyang magagawa. Dahil kung hiwalay ka sa Panginoon, everything is useless. Amen? Amen po ba? Kaya lagi nating asamin ang presensya ng Panginoon, pakinggan ang kanyang boses. Amen po ba? Sino rito yung nakapakinig na ng boses ng Panginoon? Yung sinasabing edible voice. Okay, sa panahon natin ngayon, huwag niyong asamin, Pastora, wala po akong naririnig na edible voice eh. Paano po ba yan? Through His Bible, through His Word. Magbasa ka ng salita ng Diyos araw at gabi at dilidilihin mo ito at mangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita sa inyong mga puso. Amen po ba? Huwag nating hanapin yung ginawa ng Panginoon sa Lumang Testament, sa Old Testament. Okay? We are living in a New Testament. Amen po ba? Amen. So God restored His confidence by commissioning him again. Bumalik yung sigla niya, yung confidence niya dahil kinomission ulit siya ng Panginoon. Hindi papayag ang Lord na mawala si Elijah dahil may purpose pa siya sa buhay niya. Kahit tayo. Amen po ba? Pag tayo po ay nakaranas ng anxiety, ng depression, ng anumang mga problema sa buhay, pwede pong magpahinga, sumandali, pero wag na wag kang umalis sa presensya ng Panginoon. Amen ba? Amen. Dahil, sige, ituloy mo yan. Ipalakpak mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Wag ka lang umalis sa presensya ng Panginoon. Bakit? Dahil pag umalis ka sa kawan ng Panginoon, hindi ka na niya maaabot. Hindi ka na niya mapoproteksyonan. Anong gagawin ng kaaway? Kakainin ka, pupulutanin ka ng kung ano-anong mga problema sa buhay. Pwedeng magpahinga, sumandali, magnilay sa Panginoon. Pero don't ever turn back. Huwag kang tumalikod sa Panginoon. Bakit? Dahil may purpose pa tayo sa buhay natin. Amen. Gagamitin pa tayo ng Lord to sort para dalhin ang mga kaluluwa na wala pa pong relasyon sa Panginoon.
Amen. Malapit na po darating ang Panginoon, mga kapatid. Malapit na po darating ang Panginoon. At gamitin niya ang bawat isa sa atin to commission each and every one of us na ihayag ang kapangyarihan ng Diyos bago siya darating. Dahil kung ayaw natin magpagamit, gagamit siya ng mga bagay para magsiwalat or mag-share ng Word of God. Gusto niyo pa gagamit si Lord ng kidlat? Hindi. Gusto ko ako yung gagamitin ng Panginoon bilang mouthpiece niya para marami ang makakilala at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Amen. Okay. Ano pa? Sabi niya rito, the statement of Elijah. Sabi niya sa verse 8, malapit na po tayong matapos. Ngunit 7,000 sa Israel. Tingnan niyo to, marami pa ang kailangan ni Elijah na iligtas. Sabi niya rito, 7,000 sa Israel ang ililigtas ko. Ikaw, kapatid, ilan ang ililigtas mo? Kaya kung meron ka mang depression, nakakaranas ka man ng depression, ng anxiety ngayon, just ask God. Amen ba? Lord, anong purpose ko? Ako po ay nakakaranas ng depression. Lord, I want to hear your voice. Amen. So, dito, nag-e-echo, kapatid. Marami pa. Nag-e-echo. Okay. So, marami pa. Elijah. Nakatulad, maraming mga katulad ni Elijah sa panahon po natin ngayon. Amen. Yun po yung procedure na kailangan po natin gagawin. God assured him that he is not alone. Ina-assure din niya ng Panginoon sa panahon po natin ngayon na hindi tayo nag-iisa. God is there for us. Amen. Gaya ng inawit po natin kanina, God is there for us. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man, mga kapatid. So, kailangan na magkaroon tayo ng pagmamahalan dito sa church. Amen? May mga kapatid tayong dumaranas ng depression. Minsan nawawala. Tama po ba? Minsan hindi mo siya makita sa church. Pwede mo pong i-extend ang iyong arms sa Kanya. Puntahan mo siya sa bahay. Tanungin mo siya. Tapikin mo siya. Manalangin kayo. Kailangan na magkaroon tayo ng unity. Amen. Si Elijah, inutusan ng Panginoon na mag-anoint ng mga kasama niya. Para meron po siyang kasama na i-win ang mga, sabi niya rito, 7,000 na mga Israelite people. Tayo po, dapat magkaroon tayo sa iglesia dito ng unity, ng pagmamahalan, pagkakaunawaan. Bakit? Amen po ba? Bakit? Para marami po tayong maidala sa paanan ng Panginoon. Pag nakakita ko po ng kapatid mo na nanglulupay-pay, inaatake ng depression, pumunta ka sa kanila, ipanalangin mo siya, yakapin mo siya. Amen. Pag meron po kayong mga problema sa buhay, lapitan niyo po ako. Amen po ba? Wag lang pera. Amen. Lapitan niyo ako. I-text niyo ako. Pastora, kailangan ko po ng tulong. Kailangan ko po ng mga ganito. Wag lang pera. Idulog natin yan sa Panginoon. Amen. So, you feel free to come and ask for the prayer sa presensya ko at sa presensya ng Panginoon. Amen ba? Wag po kayong, or kung nahihiya kayo sa akin, just go with the Lord. Manalangin kayo. Amen? Tumulog kayo sa Panginoon dahil walang ibang magbibigay sa atin ng kalakasan kundi ang presensya at habag ng Panginoon. Amen po ba? So, conclusion. Sige po, palakpak na yan sa Panginoon. Hallelujah! So, conclusion na po tayo. Sabi niya rito, worry brings negative mental and emotional problems. Okay? Ang pag-aalala ay nagdudulot ng mga negatibong problema sa pag-iisip at emosyonal. Tama po ba? At
Sabi niya rito, depression is when you don't really care about anything. That is depression, while anxiety is when you care too much about everything. Sabi niya dito, and there's no other cure for both depression and all the anxiety and all the problem, kundi ang presensya at ang pag-iingat ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Yan po yung kailangan natin isip ang presensya ng Panginoon. So kailangan po natin na magkaroon ng tawag dito ng groupings. Amen po ba? Ng discipleship para tayo ay lalalim kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen ba? Because God is care for us. God is care for everybody. Ayaw kanyang mawala sa paningin niya. Kaya kailangan natin magpalakasan sa bawat isa po sa atin. Amen ba? Para maiwasan natin yung grabing depression and anxiety at kung anong mga hardship, magkaroon tayo ng lalim na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ito po yung verse na iiwan ko at dalangin ko na pag tayo po ay nakaranas ng ganitong mga depression, sabi niya po ay maalala nyo ang verse na ito. Sabi niya po sa Romans 8:35-39. Ito po ay letter ni Paul. Sabi niya po rito, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinatay. Si Paul po ito, tinuring nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Ganito po yung ating mga mararanasan. Sabi niya sa verse 27, hindi sa lahat ng mga ito ay tayo'y lalong higit pang magtagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap natin mga kapatid, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin. Amen. Hindi makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapatid, anuman niyang anxiety na nararanasan mo ngayon, problema, hardship sa buhay, hindi ito makapaghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. God comfort each and every one of us. Ito yung biblical, amen, na solusyon ng depression ng bawat isa. Amen. Alam ko na tayo po ay dumaranas sa mga hardship sa buhay. Problema sa family, kawalan ng financial, trabaho, may sakit at karamdaman tayo. Come on, let's stand up and pray to God. Sabi ng Panginoon, just kneel your need to God and ask for the presence of God. Come on. As we worship the Lord, kausapin mo po ang Panginoon sa oras na ito. God is here for us in this morning. The presence of the Lord is here in the midst of us. Hallelujah. I-express mo yung sarili mo sa Panginoon. Come on. Come on. Meron ka mang dinidil ngayon sa Panginoon. Just speak to God. Talk to us. Talk to God. Na mga depression, na mga problema, Panginoon. Financial, spiritual, physical, emotional, Panginoon, ang mga anak mo sa umagang ito. Lord God, dalangin ko
namin kaya na ilusot ang mga bagay-bagay na amin pong nararanasan dahil sa aming sa pamamagitan ng aming lakas, katalinuhan. Hindi po, Panginoon. Kailangan namin ng presensya mo. Kailangan namin ng kaluwalhatian mo. Kailangan namin, Panginoon, ang pag-ibig mo to overcome everything in our life, O Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Panginoon, lingkod mo po kami, O
nag-e-expect ng pagsama mo sa buhay namin hanggang sa huling hininga po namin. Panginoong Jesus, tulungan mo po kami, Lord God, na makalakas ayon sa iyong kalooban. Hindi po kami exempted sa mga pagsubok sa buhay na ito. But God, nagiging stronger kami, Panginoon, to overcome everything dahil alam namin na kasama ka namin, Panginoon. Alam namin na hindi kami nag-iisa sa buhay na ito, Panginoon. Hayaan mo na maranasan namin ang grabing presensya mo every day in our life, especially, O Diyos, na pag kami po ay nakakaranas ng mga bagay-bagay, Panginoon, na nagpapalayo sa iyo, Panginoon, ng mga pagsubok sa buhay, anxiety, depression. Lord, ituro mo sa amin ang biblical, Lord God, na paraan, Panginoon, to overcome the depression, Panginoon, the anxiety, Panginoon, and everything, Panginoon. Ama, palakasin mo po kami, Panginoon. Palakasin mo po kami, Panginoon. Emotional, physical, spiritual, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat isa, O Diyos, ay magtagumpay sa buhay na ito, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na lagi mo po kami, Lord God, na alalahanin, Panginoon, sa buhay na ito. At huwag na huwag mo po kami lalagpasan. Huwag na huwag mo po kami, Panginoon, na tatalikuran, Panginoon. Because apart from you, we can do nothing, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. Salamat, Panginoon, sa kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa restoration ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa breakthrough ng aming mga nararanasan, Panginoon. Ama, wala po kaming gagawin kundi ang hanapin ang iyong mukha sa kabila ng aming mga nararanasan, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. Dahil nariyan ka, handang samahan kami naman ang mangyayari sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng kalakasan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kaalaban sa iyong presensya, sa aming paglilingkod to continue, Lord God, na pagkatawag mo po sa amin, Panginoon, sa iglesyang ito, O Diyos. Dalangin din namin, Lord, na mag-anoint ka at magpadala ka ng maraming kaluluwa, Panginoon, sa iglesyang ito para samahan kami, Panginoon, na mag-share ng iyong gospel at magdala ng maraming tao sa iyong harapan, Panginoon. And Lord God, ngayon pa lang nagpapasalamat kami sa temple building na ibibigay niyo po sa amin, Panginoon. And Lord God, we thank you for the breakthrough of finances in this church, Panginoon. Lord, salamat din sa mga bagong mga instrument na ibibigay mo sa iglesyang ito, Panginoon. Lord, we thank you. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinasasalamatan na namin in advance, Panginoon. Ay alam namin, ibibigay mo ito na come to us, naranasan at mahin pa rin namin ito, Panginoon. Maraming salamat. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng bagay na mararanasan ng iglesyang ito at sa lahat ng iglesia. Salamat sa miracle and wonders, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. At ito po ang aming sawang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Everybody say, yes, Lord, yes, God bless you. Kung hindi, gusto mo bang mag-joyride na
mag-grab or malinis Wala hindi. ng Diyos. May bago tayo! May bago tayo kapatid! Bagong luma! Uy, hindi na.